Hi guys, so good morning everyone. So ito ay another vlog naman regarding sa aming VAC experience. So ito yung biometric. Yung kukunan kayo ng picture and magta-thumbprint na. I-book nyo siya at least 1 week prior sa inyong visa interview sa US Embassy Manila. Yun, para kung may maging aberya at least mayroong leeway, may enough time kayo na maayos naman or kung may kulang. And then reminders din, wala kayo dapat dalang gadget, cellphone, smartwatch, any electronics. So bawal. Ang dala nyo lang dapat is yung P4 letter, appointment letter na VAC, passport, photocopy ng passport, birth certificate, and photocopy ng birth certificate just in case. And then 2x2 pictures new each applicant. Tapos located pala to sa Kogon Building sa Pasay. So kung mag-grab kayo, entrance 1, yun, sa may entrance 1 kayo baba. Pagbaba nyo, yun, may makikita kayong pan sa gitna, may pan, tapos may upuan doon. Yun, doon kayo mag-aantay. Marami nang upuan doon, tsaka coffee shop kung gutom kayo or nag-aantay, kasi by scheduling yun. So yung kinuha pala namin time ay hapon, so 1 PM, para hindi din masyadong maaga. Kasi sa mga nakita kong vlog, mabilis lang naman yung process nun. So okay lang kahit hapon kami pumunta, at least konti lang yung oras na igugugol namin doon, hindi kami masyadong maaga. So pwede din kayong umaga magpa-schedule or hapon. Appointment namin is 1 PM, so dapat at least 15 minutes prior ng appointment andun na kayo. 5 minutes before 1, so naglagay sila ng karatula na 1 PM, appointment at 1 PM. So yun, so may pre-screener doon, i-check yung each passport nyo. So yun, nyo na lang yung passport nyo, lagay nyo lang yung DS-260 doon sa each passport. So tatlong DS-260 yung sa'yo, yung sa applicant, and 2 sa dependent nyo. Tapos yung P4 letter nyo, ipakita nyo din. Tapos after nun, bibigyan ko ng white small paper, dadalhin nyo din yun. After kayo ma-screen, papapasukin na kayo din sa building. Tapos may guard din doon, so sila mag-check. I think third floor. So third floor yan. Dating mo doon, may guard na naman ulit. Tapos may magnetic and electronic sensor. Wallet yung papalabas nila yun. Tsaka yung lahat, passport, yun. Tapos yun, nakapila kayo doon. Tapos ibibigay nyo sa reception yung passport yung tatlong, kasi lalagyan nila yun ng sticker na may barcode. Yun, lahat yung lalagyan, sticker na may barcode. Maliit lang siya guys, na office. Din siya, cubicle. I think hanggang yun, 10 or 11 yung cubicle doon. So tatawagin kayo isa-isa. Bali yung process mabilis lang naman eh. Medyo natagalan lang dun sa baby namin, kasi nga kailangan hindi nakangiti, dapat face lang ang dapat makapture, kasi bawal nakangiti or anything. And then yun, dapat kita yung lahat, yung tenga kita dapat. So yun, yung sa mga dependent yung asawa nyo, so kailangan siya, nakapungos or may something para nakikita yung tenga doon. Tapos yung fingerprint, and bali natapos kami dun mga 30 minutes lang lahat. So yun, basta yun lang guys, bawal ang gadget, huwag yung dadali yung any gadget. So kung may mga kasama kayo, pwede nyo namang ipakiusap sa kanila. Tsaka kung wala talaga kayong kasama, tapos mayroon kayong bag, mayroon silang doon, pwedeng pag-iwanan. Bali sa may sa may likod ng
Mary Grace na restaurant. Sa may likod nun, mayroong mga stall doon. So yun, meron doon na lockers, magbabayad lang kayo. Pero kami, hindi kami kumanon. Pero yun, nakita ko lang din. Tinignan ko lang din kasi nakita ko sa isang vlog na meron din. So, curious lang. So, tinignan ko, yun nga, meron doon. Babayaran nyo lang yung ano doon. Safe naman kasi may mga lock sila. Yun lang yun. So, doon nyo pwede gawa na. I think 50 pesos, 30 pesos. Depende sa oras na iiwan nyo. Yeah, accessible siya. Kung may dala kayong kotse or grab, yun. So, yun. Sana guys, nakatulong yung aking video na to. Regarding sa experience sa VAC biometric. So yun, again, dapat at least 1 week prior ng iyong interview kasi yun nga, yung pagta-transmit ata, yun ang sinasabi nila, transmission ng biometric mo and then picture capturing mo doon sa US Embassy mismo para hindi ma-delay yung visa mo and visa packet nyo. Guys, so kung meron kayong mga questions, i-comment down below nyo lang and itatry kong sagutin sa next video. Again, thank you sa panonood and see you next video. Thank you.